Kasi ang babaeng mas insecure, hahanap at hahanap lagi ng validation sa iba. Siyempre gusto ko lagi ka maganda kasi alam ko yun ang gusto mo para sa sarili mo, di ba? Ang babae kadalasan, they just want to be heard. Pag alam ng babae na may leverage siya when it comes to her looks or sinasamba siya ng boyfriend niya, hindi ibig sabihin super ganda mo, ibig sabihin masaya yung relationship mo. No. Hey, what's up guys? Sublado Moto here. So bago tayo umalis, may babasahin lang tayo dito. And I think kailangan na malaman ni Ropa ang sagot niya rito. So ito mga Ropa, siguro sa lahat na may girlfriend na medyo nag-gain ng weight, siguro tinatanong din kayo ng girlfriend nyo, or wala kayong idea kung ano yung sasagot nyo pag tinanong kayo ng girlfriend nyo ng ganito. So ang sabi ni Ropa, hello, good day Mr. Suplado. May question lang ako. Ano ba magandang isagot pag laging nagtatanong ang girlfriend kung tumaba or pumayat na siya? Sana makita. So yan, ganun lang kasimple yung tanong niya mga Ropa. Ano daw ba yung sasagot natin pag ang babae na dinedate mo or ea mo or girlfriend mo kung tumaba ba sila o pumayat? So tandaan nyo mga Ropa, ang babae, ano yung sinabi ko dati, they just want to be heard, di ba? Hindi nila kailangan ng solusyon, di ba? So paano ko sasagutin yung Suplado Moto? So bago masagutin yan, tara, sa biyahe natin sasagutin. Let's go. So ayun mga Ropa, paano nga ba sasagutin yung tanong na yun? Siyempre ayaw natin masaktan ang kanilang damdamin pag sinabi natin ng totoo. Iba sila sa atin, di ba? Mga balat sibuyas yung mga babae na yan. Masyadong sensitive yan, di ba? Kaya hindi mo pwedeng sabihin yung totoo sa kanila. Pero ang tanong ko sa'yo, Ropa, ano bang ginagawa ng girlfriend mo? Para tanungin niya yun. Nag-exercise ba siya? Kaya tinatanong niya kung pumayat siya? Or matakaw ba siya? Or hindi siya nag-exercise kaya tinatanong niya kung tumaba siya? Kasi dun papasok yung pwede mong isagot, di ba? Let's say tumaba siya. So ikaw bilang boyfriend, ikaw ang nakakaalam kung ano yung mga pinaggagawa niya, or kung ano yung mga pinagkakakain niya, or kung anong klase yung mga pinagkakakain niya, or ikaw ang dahilan kaya siya tumaba, Ropa. At iba ang nakapansin. Usually kasi mga Ropa, iba talaga nakakapansin pag tumaba ang isang babae, okay? Or pag tumaba ang isang tao. Gets? Hindi mapapansin yun ng mga circle of friends niya. Ang tanging makakapansin nun yung usually na matagal kang hindi nakita. O nangyari sa'yo? Parang hiyang ka ngayon, di ba? Pag sa babae, yun ang sinasabi, hindi yung tumaba ka. Kasi hindi nila kaya sabihin yun. Why? Siyempre, babae sa babae, baka ma-open nilang isa't isa. Kasi hindi talaga makakalimutan ng babae mga Ropa pag sinabihan mo siyang tumaba, or ano ginagawa mo? Ba't di ka mag-exercise? Yung ganon salita, naku po, hindi ka makakalimutan ng babae, talagang isusumpa ka. Or magagalit talaga sa'yo kasi ang mga babae very sensitive sa ganyan. Kasi alam mo naman, dyan din nila nakikita yung value nila bilang babae. Kaya nga ang babae, mas willing mag-spend ng oras, ng pera, or willing gumastos ng malaki para sa kanilang kagandahan. Ang nakakalimutan nila, kailangan din nilang may alam sa buhay. Kailangan din nila dapat matutunan kung paano i-stimulate ang emotions ng mga lalaki. Actually mga Ropa, napakadaling i-stimulate ng emotions ng mga lalaki, diba? Kaso wala silang idea, because most of them pina-follow kung ano yung ginagawa ng mga kababaihan. Pero honestly, hindi ibig sabihin super ganda mo, ibig sabihin masaya yung relationship mo. No. Kadalasan, mas maganda ang babae, mas disaster ang relationship na meron sila, or disaster ang buhay ng isang lalaki. Why? Kasi yung mga ganyan na talagang dinadaan lahat sa ganda, mahihirapan siyang ilid ang isang babae. Why? Kasi pag alam ng babae na may leverage siya when it comes to her looks, or sinasamba siya ng boyfriend niya because of her looks, because of her hotness, walang magagawa ang lalaki kundi sumunod sa kung anong gusto ng babae. Kaya nga mga Ropa, wag niyong ibabase yung leadership niyo dun sa ganda niya at sa hotness niya. Kaya nga wag kayong makikipagrelasyon dahil 24 or 23 ang bewang niya. Hindi ganun, Ropa. Gets? Kung 23 or 24 ang edad niya, pwede. Pero make sure, dapat nagpa-follow siya sa leadership mo, Ropa. So paano yun, Suplado Moto, ano gagawin ko? Paano ko mapa-follow yun? Well, syempre, there are things na kailangan mo munang gawin. Diba? Kailangan, you need to test the water. Kung talagang susunod siya sa'yo. May mga pwede kang sabihin at pwede niya sundin, or makikita mo na sumusunod siya. Diba? I'm not saying na lahat na sasabihin mo susundin niya. Of course, there are times na syempre ibabase rin niya sa emotions niya. Dahil ang babae,
move by their emotions. Nagbabase sa kanilang emosyon, di ba? Pag wala yan sa mood, or let's say bad trip sa'yo, tas may sinabi ka na wag niyang gawin, ano sa tingin mo? Gagawin niya? Of course not, di ba? So yung pag-utos din natin, or yung pag-command natin sa kanila, or yung pag-lead natin sa kanila, lalagay mo rin sa lugar, di ba? Hindi ka pwedeng magsigasigaan or mag-astig-astigan kung nakikita mo naman na bad trip siya sa'yo, or hindi ganun kaganda yung nararamdaman niya sa'yo, di ba? Pero lagi niyo tatandaan, pag ang babae mataas ang respeto sa'yo, regardless kung ano rin nararamdaman nila, ikaw pa rin ang susundin nila, okay? Babalik tayo saan? Sa creating attraction. Kaya kailangan marunong ka mag-create ng attraction. Okay? Marunong kang gumawa ng, dapat kabisado mo ang push and pull. Di ba? Dapat alam mo yung release. Kung kailangan ka magre-release. Ano ibig sabihin ng release? Yung kahit na nag-uusap kayo ng matagal na, or kahit na may connection na kayo sa isa't isa, at feeling mo talagang loaded na siya ng emotion, hindi ibig sabihin mo, itutuloy-tuloy mo yung ganong usapan. Kailangan mo ng break. Kailangan mo i-break yung ganong usapan. Pwedeng ibahin mo yung usapan, or pwedeng tumalong ka sa ibang usapan. Tawag doon release. Okay? Para hindi siya mag-focus sa ganong emotions, or para hanap-hanapin niya yung ganong emotions, mga Ropa. Okay? So balik tayo dun sa tanong ni Ropa. So ano nga ba yung pwede mo sabihin? So like I said, mga Ropa, ang babae kadalasan, they just want to be heard. Ayaw nila magbigay ka ng opinion. Ayaw nila magbigay ka ng sagot sa kanilang problema. Ang gusto lang nila is marinig mo kung ano yung hinanaing nila, di ba? Pero yung mga ganun tanong, tatanungin ka nila, tumawa ba ako? Pwede mo sagutin, paano mo naman nasabi? Kahit na alam mo, let's say for example, alam mo talagang tumaba siya, tanungan mo siya, paano mo naman nasabi? Pwede may nagsabi sa kanyang kaibigan niya, or yung mga matagal niya nang hindi nakikikita ang tropa niya, sinabihan siya tumaba, pwedeng ganun. So, wag mo sasagutin yung tanong niya directly. Dahil like I said, ang babae, ayaw ng direct answer, okay? Hanggat maaari, wag mo siya sasagutin directly. Tanungin mo muna, or sagutin mo siya ng tanong. Bakit, paano mo naman nasabi na tumaba ka? Wala lang, parang feel ko lang. Oh, feeling mo lang pala eh. Mamaya feeling mo hindi na yan. Oh, something like that. Or let's say for example, sinabi niya, kilala mo si di ba? Yung nakikwento ko sa dating tropa-tropa ko, pero ngayon hindi ko na nakikita. Nagkita kami, nagkasalubong kami sa mall. Tapos binati niya ako, hindi niya daw ako namukaan. So talaga nag-second look daw siya kung ako talaga. So hindi maganda yun, ha? Hindi maganda sa pandinig ng babae yun, mga Ropa. Anong pwede natin isagot dun? Bakit, sino ba yun? Matagal na ba kayo hindi nagkikita nun? Gano'n ba kayo ka-close nun? So hintayin mo na magkwento siya about dun sa babae na yun. Okay? So let's say galit siya dun, or kaibigan niya yun, or tropa niya yun. Then, doon ka magbigay ng sarili mong sagot. The only time na pwede ka sumagot sa mga ganong tanong, or sagutin ng diretso, pag marami ka nang natanong sa kanya. Okay? Yung tipong pwedeng nawala na yung emotions niya, or yung feelings niya na tumaba talaga siya. Kasi tatanungin mo siya ng tatanungin, di ba? Hindi naman dahil minamanipula mo siya, kundi ayaw mo sagutin right away kasi mag-iiba yung mood niya. At ayaw mo ng ganon, di ba? Siyempre, ikaw ba gusto mo mababadrip sa'yo yung girlfriend mo? Di ba? Ayaw mo? Truth hurts, sabi nga nila. So, siyempre, iiwasan mo yon kasi ayaw mo sumama yung loob niya. Kaya, ang dapat natin gawin, balikan natin siya ng tanong. Paano mo nasabing tumaba ka? May nagsabi ba sa'yo na tumaba ka? Baka feeling mo lang yan. Tandaan mo, ang feeling lagi nagbabago. So, pwede mo sabihin sa kanya yon. Hindi nga yung tropa ko nga, sabi nga tumaba ako. So, you feel bad ba na tumaba ka? Yan. Puro question. Kasi ayoko tumaba. Ba't ano ba pinagagawa mo? So, ibig mo sabihin, kino-confirm mo ba yon na tumaba ka? Yan. Ganyan, mga Ropa. So, hindi ikaw ang nagko-confirm, kundi siya. Dapat maging aware siya na tumaba siya kahit alam mo na oo, tumaba siya. Gets? Hindi dapat ikaw ang sumagot na tumaba siya. Okay? Kasi kailangan siya yung maging aware na tumaba siya, Ropa. Tandaan nyo, ang babae, ang gusto indirect ka. Diba? Hindi mo dapat siya sagutin right away na oo, tumaba ka. Kasi pag sinagot mo yun, ano mangyayari? Tasama ang loob niya, for sure. Diba? Or pwedeng ma-hate ka niya sa sinagot mo. Kasi may nagsabi na nga sa kanya tumaba siya, tapos kinonfirm mo pa. Diba? Talagang mahinis talaga yun. Kaya ulitin ko, mga Ropa, hayaan mong siya sumagot doon sa tanong niya. Bakit, yung ba'y nararamdaman mo? Oo, tumaba ako. Bakit, ano ba yung mga ginagawa mo? Kasi lately ang takot-takot ko. So anong dapat mong gawin ngayon? Hindi ko nga tinatanong ko kung tumaba ako. Well, lagi kitang kasama, hindi ko naman napapansin.
Pero ang tanong ko sa'yo, gusto mo ba yon na mataba ka? Hindi, ayoko. O ayaw mo pala eh. So anong gagawin mo ngayon? Di iwasan ko na kumain ng madami. O yun pala eh. So, kailan mo sisimulan yan? Tomorrow? Yun. Don't worry babe, support kita dyan. Kung anong gusto mo, support kita. Pero syempre, ang gusto ko, ma-maintain mo pa rin yung body weight mo. Kasi alam naman natin, di ba, sa mga babae, mahalaga sa inyo yung kagandahan nyo tsaka yung vital statistics nyo. Mas ano pa nga kayo, competitive pa nga kayo eh pagdating sa itsura eh. Kasi mga babae kayo. Sa aming mga lalaki, ang competition namin base sa kung anong kayang i-provide namin at kung ano yung naabot namin sa buhay. Pero mga babae usually nagbabase or nagko-compete based sa looks nila. Kung gusto mo talaga ma-maintain yung ganda mo, then talagang dapat you need to sacrifice. Kailangan mong iwasan yung mga bagay o yung mga food na alam mo nakakataba sa'yo o yung mga hindi ka nabibigyan ng magandang benepisyo. Diba? Pero syempre, okay pa rin naman kumain ng mga gusto mo. Pero syempre, dapat wag mong tambayan yung ganong pagkain. Wag mong babaran, di ba? Tikim-tikim lang. Tsaka alam mo ba, hot sa babae yung pinagpapawisan. O, hindi mo alam, di ba? O, tignan mo yung mga yung mga commercial ni Ann Curtis. Yung mga umiinom siya ng mga energy drinks. Kahit pawisan siya, maganda pa rin. Na-try mo na ba mag-workout? Kung hindi pa, di try mo. I'm just here to support you, babe. Don't worry. Siyempre gusto ko lagi ka maganda kasi alam ko yun ang gusto mo para sa sarili mo, di ba? Gusto mo samahan kita sa gym? Nahiya kasi ako eh kasi wala akong alam sa pag-workout eh. Babe, iba naman kasi pag nasa gym ka na, matututo ka kasi pwede ka magkaroon ng mga bagong kaibigan na sanay na mag-workout. Tsaka yan, andito naman ako naku, ko ba kung ano-ano kasi paggawa mo sa akin? Baliw, hindi. Gugustuhin ko ba na mag-give up ka agad? Di ba? Ba't kita tuturuan na mahirap? Siyempre, ang tuturo ko sa'yo yung madadali. Di ba? Yung alam ko may enjoy mo. Pero siyempre, hindi natin malalaman kung ano yung may enjoy mo or may enjoy mo kung hindi natin susubukan. Gusto mo sa Makalawa, wala akong pasok. Pwede tayo mag-gym. Gusto mo ba? Something like that, mga karopa. Okay? Kumbaga, hindi mo sinagot directly yung tanong niya, pero nabigyan mo siya ng insight kung ano ang pwedeng gawin niya at kung ano at paano ma-maintain ang kanyang hotness at ang kanyang ganda. Dahil tandaan nyo, mahalaga sa babae ang ganda nila. Kaya nga, they are willing to spend thousands of pesos para lang ma-maintain ang itsura nila. And some people or some women are willing to take risks just to look beautiful. Di ba? Kaya mga ropa, huwag nyo sasagutin directly ang tanong nila. Ang kailangan mo, mabigyan mo sila ng idea kung anong ginagawa nila at ano ang pwedeng gawin nila. Kasi kailangan mong matulungan yung girlfriend mo na ma-maintain niya yung hotness niya para mas mabuild pa yung confidence niya kesa tumutok siya sa sinabi ng kaibigan niya na tumaba siya. Kasi mapipeel sad talaga yan. At alam mo naman ang babae, pag na-feel sad, ikaw rin maapektuhan. At ayaw natin mangyari yun. At tandaan mo, bilang lalaki, tayo ang maglilid sa kanila. Ngayon, kung hindi mo nalilid ang emotions niya at hindi mo nai-improve ang confidence niya o hindi mo siya natutulungan ma-improve yung confidence niya, magiging insecure siya, di ba? Or baka maging insecure siya. At pag naging insecure siya, ikaw rin mahihirapan, ropa. Why? Kasi ang babaeng mas insecure, hahanap at hahanap lagi ng validation sa iba. Diyan nag-i-start kaya ang mga babae nagte-thirst trap sa TikTok or sa social media. Sila yung mga babae na talagang gustong-gusto ng compliment at validation. Pero kung bubusugin mo ang girlfriend mo at tuturuan mo kung paano i-maintain ang ganda niya at ang hotness niya, hindi niya na kailangan ng validation at compliment ng iba. Okay? So sana maliwanag yan mga ropa. Hanggang dito na lang at puputulin ko na. Ang takeaway natin dito, huwag mong sagutin directly ang tanong ng babae pag tinanong ka kung tumaba na ba sila or pumayat ba sila. Well, mas madaling sagutin kung pumayat sila kasi mas gusto nila yon kesa yung tumaba sila. Okay? Uulitin ko, huwag kang sasagot ng direct sa babae. Lalo na kung tinanong nila
kung tumaba sila. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa. Ang luwag na talaga ng ating kadena. Sa mga gusto umorder pa ng ating hoodie, just send me a DM sa Instagram natin. Tapos padala ka agad natin once na nakapagbayad na kayo. Okay?